Ito'y Agosto ng taong 2004 sa isang reserba sa lalawigan ng Nueva Ecija. Isang taon iyon ng matinding tagtuyot na dulot ng El Nino. Sa araw na iyon, isang mangingisda ang nagtungo sa reserba. Ang level ng tubig ay mas mababa kaysa karaniwan at sa gitna ng tubig ay may isang bagay na nakausli. Noong una, inakala niyang isa lamang itong malaking bato. Ngunit nang lapitan niya, nakita niyang isa itong kinakalawang na yero, bubong ng isang sasakyan. Matapos i-report, dumating ang mga pulis, kasama ang mga diver, at mula sa lalim na 12 metro, isang van ang hinila paahon. Sa loob ng van, may dalawang kalansay. Nang suriin ang plaka, natuklasang ito ang van na naiulat na nawawala 6 na taon na ang nakalipas noong Oktubre 1998. Ito ay pag-aari ng mag-asawang taga Bulacan na nagtitinda sa kanilang mobile sari-sari store na naglilibot sa mga liblib na baryo ng gitnang Luzon. Ang mag-asawang nawala na parang bula na inakalang nagtanan dahil sa utang ay natagpuang nakalubog sa ilalim ng reserbang ito. Aksidente ba ito o bahagi ng isang madilim na plano? Ngayon, sa alamin ng nakaraan, tutuntunin natin ang pagkawala ng mag-asawang may-ari ng mobile sari-sari store na naglaho noong 1998 sa isang baryo sa Nueva Ecija. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video na tulad nito. Taong 1998, Oktubre, sa isang barangay sa Nueva Ecija. Isang maliit na pamayanan sa paanan ng bundok na may humigit kumulang 30 pamilya lamang. Matagal nang lumisan ang mga kabataan patungong Maynila. Ang karamihan sa mga natirang residente ay mga nakatatanda na, lampas na sa edad na 60. Ang pinakamalapit na bayan ay 1 oras na biyahe sa bus at dahil 4 na beses lang sa isang araw ang biyahe, mahirap kahit ang simpleng pamamalengke. Sa ganitong uri ng baryo, may isang van na dumadalaw tuwing ikalawang linggo na laging inaabangan. Ito ang tinatawag nilang Jeepney Sari-Sari, isang mobile na tindahan. Sa loob ng van, halos lahat ay mabibili mula sa mga pang-araw-araw na pangangailangan hanggang sa mga kagamitan sa bukid. Para sa mga matatandang hirap sa transportasyon, ito ay isang napakahalagang serbisyo. Ang nagpapatakbo ng mobile sari-sari na ito ay ang mag-asawang Santos. Si Jose Pepe Santos, 54 taong gulang noon, at ang kanyang asawang si Lina Santos, 51. Taga Bulacan sila at mahigit 20 taon na nilang nililibot ang mga baryo sa gitnang Luzon para magtinda. Karaniwan, 10 araw silang naglilibot bago umuwi sa Bulacan para mag-restock ng paninda. Sa baryong ito sa Nueva Ecija, tuwing ikalawang linggo sila dumadalaw. Si Mang Pepe ay tahimik at hindi palasalita, ngunit napakabait sa kanyang mga suki. Ang mga mabibigat na pinamili ay personal niyang hinahatid sa bahay ng bumili. Bagamat mukhang seryoso, kinikilala siyang isang taong mapagkakatiwalaan. Si Aling Lina naman, kabaligtaran ng kanyang asawa, ay palakaibigan at mahusay makipag-usap. Mahilig siyang makipagkwentuhan sa mga matatanda sa baryo at nagsisilbi ring tagapaghatid ng balita mula sa ibang mga lugar. Ang mag-asawang Santos ay may 2 anak. Si Marco, 27 anyos noon, ay nagtatrabaho sa Quezon City, habang ang anak nilang babae na si Ana, 24, ay naghahanap ng trabaho sa Maynila. Hindi tumutulong ang mga anak sa negosyo ng pamilya. Isa itong mahirap na trabaho. Mula madaling araw hanggang gabi ay nasa daan, kaya't nais din ng mag-asawa na ibang landas ang tahakin ng kanilang mga anak. Oktubre 16, 1998, Huwebes, dumating ang van ng mag-asawang Santos sa baryo. Nang pumarada ito sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa entrada ng baryo, unti-unting naglapitan ang mga residente. Panahon ng anihan noon kaya maraming bumibili ng mga gamit sa bukid. Mayroon ding mga naghahanap na ng gamit para sa paghahanda sa darating na Pasko. Si Aling Lina ang nagbukas ng pinto ng van at umasikaso sa mga mamimili, habang si Mang Pepe ay nasa isang tabi, nagpapatalim ng mga itak at iba pang gamit sa bukid na dala ng mga matatanda. Ang pagpapatalim ng itak o pagkumpuni ng hawakan ay libreng serbisyo na niya sa mga suki. Ang mga ganitong maliliit na serbisyo ang nagpapatibay sa kanilang relasyon sa mga customer. Sa araw na iyon, kakaunti ang nagbayad ng kanilang utang. Ang epekto ng Asian Financial Crisis noong 1997 ay ramdam pa rin. Maraming nawalan ng trabaho sa syudad, ang nagsiuwian sa probinsya. Ngunit wala ring trabahong naghihintay sa kanila doon. Ang kita mula sa pagsasaka ay sapat lamang para sa pang-araw-araw na gastusin.
kaya dumarami ang hindi makabayad ng utang. Ang mag-asawang Santos ay maluwag sa pagpapautang. Alam nilang karamihan sa mga matatanda ay tuwing anihan o bago magpasko nakakabayad ng isahan, kaya't maingat lamang nilang isinusulat ito sa kanilang listahan at hindi sila naniningil ng mahigpit. Ang maliit na kwaderno ni Aling Lina, na pudpod na sa katagalan, ay napaka-organisado at eksakto ang mga tala. Ngunit hindi sa lahat ay maluwag sila. Ang kapitan ng barangay, si Rolando Lando de la Cruz, 62 anyos noon, ay 15 taon ng kapitan sa baryong iyon. Siya ang may-ari ng pinakamalaking lupang sakahan, malakas ang boses at mainitin ang ulo. Ngunit dahil aktibo siya sa mga gawain sa barangay, malaki ang respeto sa kanya ng mga tao. Siya ang tagapamagitan sa munisipyo at sa barangay, at siya rin ang namamahala sa pamamahagi ng mga tulong at suporta mula sa gobyerno. Ngunit may lihim ang kapitan na hindi alam ng marami. Mula 1995, sa loob ng 3 taon, unti-unti niyang kinukupit ang tulong pinansyal ng gobyerno para sa barangay. Ang kabuuang halaga ay umaabot na sa halos 100,000 isang malaking halaga noong panahong iyon. Ang utang ni Kapitan Lando sa mobile sari-sari ay 15,000 isang, kumpara sa ibang residente na ang utang ay hindi lumalagpas sa 1,000 piso. Napakalaki ng kanyang utang. Sa tuwing sisingilin, lagi niyang sinasabi, "Saan naman ako pupunta? Magbabayad din ako, ngunit puro pangako lamang." Nag-aalala na ang mag-asawang Santos sa utang ng kapitan, ngunit dahil sa kanyang posisyon, nahihirapan silang maningil ng mariin. Nang araw na iyon, muling binuksan ni Aling Lina ang usapan tungkol sa utang. Gaya ng dati, winagayway lang ng kapitan ang kanyang kamay at sinabing sa susunod na lang. Hindi na umimik si Aling Lina, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Nang magtakip silim, isinara na ng mag-asawa ang kanilang tindahan at inayos ang mga paninda. Plano nilang matulog sa loob ng van sa may liwasan ng baryo at umalis ng maaga kinabukasan patungo sa ibang lugar. Pagsapit ng gabi, naglatag sila ng maliit na kalan sa tabi ng van at kumain ng instant noodles na may kanin. 20 taon na nila itong ginagawa. Isa itong pamilyar na eksena sa kanilang buhay. Nang lumalim ang gabi, tumahimik na ang baryo. Kakaunti ang poste ng ilaw, kaya napakadilim. Ang mag-asawa ay natulog sa upuan sa harap ng van. Kinabukasan, nagsimula ang araw tulad ng dati para sa mga residente. Walang nakapansin na nawawala ang mag-asawang Santos. Inakala nilang, gaya ng dati, maaga lamang itong umalis. Lumipas ang 2 linggo. Panahon na sana para bumalik ang mobile sari-sari, ngunit hindi ito dumating. Nagtaka ang mga residente, ngunit hindi nila ito gaanong pinansin. Baka sa ibang lugar sila nagpunta, o mahina siguro ang benta, kaya nagpahinga muna. Dahil mga dayo lang sila, hindi na nila ito pinag-isipan ng malalim. Samantala, sa Bulacan, tinatawagan na ni Marco ang kanyang mga magulang. Walang sumasagot. Kinabukasan, at sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin. Wala pang cellphone noon at landline lang ang mayroon sila, kaya madalas talagang hindi sila makontak kapag naglilibot. Sa simula, hindi siya gaanong nag-alala. Ngunit nang lumipas ang 1 linggo at wala pa ring kontak, nagsimula ng kabahan si Marco. 10 araw na ang nakalipas. Karaniwan, dapat ay nakauwi na sila, ngunit hindi pa rin sila bumabalik. Wala sila sa bahay at hindi makontak. Alam niyang sa gitnang Luzon sila naglilibot, ngunit hindi niya alam kung saang baryo eksakto. Tinawagan ni Marco ang kapatid niyang si Ana sa Maynila, at pareho na silang nabalisa. Kailanman ay hindi nawala ng ganito katagal ang kanilang mga magulang nang walang pasabi. Siguradong may nangyari. Noong Oktubre 29, nag-report si Marco sa pulisya sa Bulacan tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Isang mag-asawang 20 taon nang nagpapatakbo ng mobile sari-sari ang nawawala. At ang huling destinasyon nila ay isang baryo sa gitnang Luzon, ngunit hindi tiyak kung saan. Balikan natin ang Oktubre 16. Nang hapong iyon, habang nagkukumpulan ang mga matatanda sa paligid ng van, sari-saring kwentuhan ang umugong. Tungkol sa ani, sa mga anak, sa panahon, ngunit isang komento ang partikular na nakaagaw ng pansin ni Aling Lina. Isang lola ang nagbulong. Ang tulong daw mula sa gobyerno ay tila mas kaunti kaysa sa inaasahan. Sabi daw sa munisipyo, ganito kalaki ang ipinadala, pero ang nakakarating sa kanila ay kakarampot lang. Sumang-ayon ang isa pang lola. Ang ipinamigay na abono noong nakaraang taon ay nabawasan din, at ang mga natanggap nilang gamit ngayong taon ay hindi na tulad ng dati.
Sa tuwing namamahagi raw ang kapitan, sinasabi niyang iyon lang talaga ang para sa kanila. Pero nang tanungin niya ang kanyang kamag-anak sa kabilang baryo, iba raw ang kantidad na natanggap nila. Kalaunan, sa investigasyon ng pulisya, pare-pareho ang testimonya ng mga matatanda. Naikwento raw nila sa mag-asawang Santos ang tungkol sa ayuda. Mukhang interesado raw ang mag-asawa, lalo na si Aling Lina na maraming tanong. 20 taon nang naglilibot ang mag-asawa sa iba't ibang baryo. Alam nila ang sitwasyon sa bawat lugar. Ngunit ang baryong ito ay talagang may kakaiba. Sa ibang mga baryo, kapag napag-usapan ang tulong ng gobyerno, karaniwan ay pasasalamat ang maririnig. Ngunit sa baryong ito, puro reklamo. Matagal ng negosyante ang mag-asawa, matalas ang kanilang pakiramdam. Hindi sila tatagal ng 20 taon sa pagpapautang kung hindi. Alam nila kung sino ang magbabayad at kung sino ang tatakbo. At alam din nila kung sino ang tapat at kung sino ang hindi. Si Kapitan Lando de la Cruz, may kakaibang pakiramdam ang mag-asawa tungkol sa kanya. Respetado raw siya sa baryo, ngunit sa paningin nila, iba siya. Paanong ang isang taong may out 38,000 na utang ay ayaw magbayad? Ang may-ari ng pinakamalaking sakahan sa baryo, bakit hindi makabayad ng utang? Naisip siguro nila, hindi dahil walang pera, kundi ayaw lang talagang magbayad. At ang kapitan na ito ang namamahala sa tulong para sa baryo. Ang pera at mga gamit mula sa munisipyo ay dumadaan sa kanya bago maipamahagi. Kung kakaunti ang nakakarating sa mga residente, ibig sabihin ay may kumukupit sa gitna at hinala nila kung sino ang taong iyon. Sa kwaderno ng utang, may natitirang huling tala. Oktubre 17 singilin si Kapitan Lando. Sulat kamay ni Aling Lina. Isinulat niya ito bago umalis si Mang Pepe papunta sa bahay ng kapitan. Iyon na ang huling tala na iniwan ng mag-asawa. Kalaunan, sa korte, isinalaysay ng mga salarin ang nangyari noong umagang iyon. Batay sa kanilang testimonya, ito ang muling pagbuo ng mga pangyayari noong Oktubre 17. Sumisikat na ang araw sa baryo. Nagpaalam si Mang Pepe sa kanyang asawa na pupunta siya sa bahay ng kapitan. Bumaba siya ng van. Ang bahay ng kapitan, na nasa loobang bahagi ng baryo, ay 5 minutong lakad lang. Naglakad siya sa pilapil habang abala ang mga tao sa pag-aani. Ang bahay ng kapitan ang pinakamalaki sa baryo. May malawak na bakuran at gawa sa bato. Sa isang tabi ng bakuran, may nakaparadang puting pickup. Sa gilid nito, nakasulat ang De La Cruz Farms. Ito ang sasakyang gamit ng kapitan sa bukid. Nang pumasok si Pepe sa bakuran, tiningnan siya ng kapitan na nakaupo sa beranda. Katabi niya ang kanyang pamangkin, si Rico, na 22 taong gulang, na umuwi sa probinsya matapos mawalan ng trabaho sa Maynila dahil sa krisis. Siya ay tumutulong ngayon sa kanyang tiyuhin sa pagsasaka. Malaki ang katawan ni Rico at tahimik na tao. Ang aga mo yata, anong kailangan mo? Tanong ng kapitan. Diretsahang sumagot si Mang Pepe. Nandito po ako para sa utang ninyo. Nagbago ang itsura ng kapitan. Na naman? Iyan na naman ba? Inis niyang sabi. Wala akong pera ngayon. Pagkatapos ng anihan, babayaran kita. Hindi umatras si Mang Pepe. Ilang beses ko na po narinig yan. Hindi po biro ang Air 38,000. Kailangan ko na pong makuha ngayon. Namula ang mukha ng kapitan. Paano ko ibibigay ang perang wala ako? Pasigaw niyang sabi. Sumagot si Mang Pepe. Ang may-ari ng pinakamalaking sakahan dito, walang ilan benta 8,000. Hindi po kapani-paniwala. Ang ibang residente, kahit mas mahirap, unti-unti silang nagbabayad. Kayo po, 3 taon na, ni isang kusing wala. Lalong tumaas ang kanilang boses. Ang pamangkin na si Rico ay balisang napapatingin sa dalawa. At doon binitiwan ni Mang Pepe ang isang pangungusap. Kung wala po kayong pera, saan po napupunta ang ayuda ng gobyerno? Natigilan ng kapitan. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Nagpatuloy si Mang Pepe. Sabi po ng mga matatanda, kakaunti raw po ang nakakarating na tulong dito. Iba raw ang kantidad na ipinapadala ng munisipyo sa natatanggap nila. Kung hindi ninyo babayaran ang utang ninyo, pupunta ako sa munisipyo para alamin. Aalamin ko kung magkano ang ipinadala nila dito at kung magkano talaga ang natanggap ng mga tao. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bakuran. Namutla ang mukha ng kapitan. Ang 200,000 na kinupit niya sa loob ng 3 taon. Kung malalaman ito ng munisipyo, hindi lang siya matatanggal sa pwesto, kundi makukulong pa. Nagkatinginan sila ng pamangkin niyang si Rico.
Isang tingin na may ipinahihiwatig. Biglang nagbago ang tono ng kapitan. Pumasok muna tayo sa loob at doon mag-usap, mahinahon niyang sabi. Baka may makarinig sa atin dito. Nag-alinlangan sandali si Mang Pepe. Ngunit dahil kailangan niyang makuha ang bayad, sumunod siya sa kapitan papasok ng bahay. Sumunod din si Rico. Ayon sa testimonya ng mga salarin, pagpasok ni Mang Pepe, bigla siyang sinunggaban ni Rico mula sa likod. Utos iyon ng kapitan. Nanlaban si Mang Pepe, ngunit hindi niya kinaya ang lakas ng 32 anyos na lalaki. Samantala, sa van, hindi na mapakali si Aling Lina. Mahigit 1 oras na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin bumabalik ang kanyang asawa. Hindi naman dapat ganun katagal ang paniningil. Bumaba siya ng van at naglakad papunta sa bahay ng kapitan. Nakasara ang gate. Kumatok si Aling Lina at tinawag ang kanyang asawa. Ilang sandali pa, bumukas ang gate at lumabas ang kapitan. Nandito po ba ang asawa ko? Tanong ni Lina. Oo, tamang-tama ang dating mo. Pumasok ka at pag-usapan na natin itong utang, sabi ng kapitan. Naghihintay siya sa loob. Naniwala si Aling Lina. Akala niya ay nag-uusap pa sila sa loob. Sumunod siya papasok ng gate. Sumara ang gate. Kaparehong kapalaran ang sinapit ni Aling Lina. Ayon sa salaysay ng mga salarin, bago magtanghali ay tapos na ang lahat. Pansamantala nilang itinago ang mga bangkay sa bodega. May isa pa silang kailangang gawin. Alisin ang mga paninda sa van. May mga bagay tulad ng sabon o mga bote na maaaring lumutang. Kung may makakita ng mga lumulutang na paninda sa reserba, maghihinala sila. Maghapon nilang inilabas ang lahat ng laman ng van at itinago sa pinakaloob ng bodega. Ang natira ay isang walang lamang van. Nang gabing iyon, bandang 11:00, nang mahimbing na ang tulog ng buong baryo. Madilim ang paligid, binuhat ng kapitan at ng kanyang pamangkin ang mga bangkay mula sa bodega at isinakay sa van. Alam na nila kung saan itatapon ang van. Sa isang agricultural reservoir na 7 kilometro ang layo mula sa baryo, isang malaking reserba na mahigit 2 kilometro ang lawak, na bihirang puntahan ng tao kung hindi panahon ng pagsasaka. Malalim din ito, kaya't mahirap mahanap ang anumang malubog doon. Si Rico ang nagmaneho ng van ng mag-asawa. Ang kapitan naman ay nagmaneho ng sarili niyang pickup, ang puting sasakyan na may nakasulat na De La Cruz Farms. 2 sasakyan ang tahimik na umalis sa baryo. Tinahak nila ang makipot na daan patungo sa reserba. Walang ilaw sa daan. Tanging ang mga headlight ng sasakyan ang nagsisilbing liwanag. Dinaanan nila ang mga palayan, umikot sa paanan ng burol at nakarating sa reserba. Sa kabilang bahagi ng reserba, may mga tao. Sa isang madamong lugar, may 3 high school student na nagtatago. Si Paolo, 27 anyos noon, kasama ang kanyang kaklasing si Miguel at ang mas matandang si Chris. Palihim silang umiinom ng alak. Katatapos lang ng kanilang exam, gusto nilang makaramdam ng kalayaan mula sa eskwela at sa bahay. Dala nila ang 2 bote ng gin na binili ng kuya ni Miguel. Doon sila nagtungo sa reserba, sa lugar na hindi sila makikita ng mga nakatatanda. Umupo sila sa damuhan at nagsimulang mag-inuman. Kwento tungkol sa eskwela, sa mga babae, sa buhay. Nagpapatuloy ang usapan ng mga binatilyo. Maganda ang tanawin ng reserba sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bigla, may nakita silang liwanag sa malayo. Papalapit na mga headlight sa kabilang dulo ng dike. Unang napansin ito ni Paulo. Sinabihan niya ang mga kaibigan na tumahimik. Kinabahan sila. Baka mga tanod o matatanda ang dumarating. Mahuhuli silang umiinom. Nagtago sila sa mas malalim na bahagi ng damuhan at hindi humihinga. 2 sasakyan ang dumaan sa ibabaw ng dike. Masyadong malayo para makita ng malinaw. Tanging ang mga ilaw lang ang kanilang nakikita. Nawala ang 2 ilaw sa isang bahagi ng reserba. Ano yun? Pabulong na tanong ni Miguel. Anong ginagawa ng mga yan? Dito ng ganitong oras? Nagtatakang sabi ni Chris. Nananatili silang nakatago. Sa malayo, may narinig silang tila tunog ng tubig. Isang malakas na plask. Ngunit dahil sa layo, hindi nila matiyak kung ano iyon. Ilang sandali pa, isang sasakyan na lang ang bumalik at dumaan sa dike. Sa sandaling iyon, tinamaan ng liwanag ng buwan ang gilid ng sasakyan. Isang puting pickup na may itim na sulat. Nakita ni Paulo ang nakasulat, De La Cruz Farms, ang pickup ng kapitan ng baryo. Sa baryong iyon, tanging ang kapitan lang ang may ganoong sasakyan. Hindi ba't pickup yan ni kapitan? Sabi ni Chris.
Anong ginagawa niya sa reserba ng ganitong oras? Ewan. Baka may inaasikaso lang sa bukid, sagot ni Miguel. Hayaan mo na, umalis na naman sila. Tara, inom na lang ulit tayo. Nagpatuloy sila sa pag-iinom. Hindi na nila pinag-usapan ang nakita. Medyo kakaiba na nasa reserba ang kapitan ng ganoong oras. Ngunit inisip nilang hindi naman ito isang malaking bagay. Bago mag-umaga, umuwi na sila sa kani-kanilang bahay. Ang pangyayaring iyon ay unti-unti nilang nalimutan. Samantala, sa kabilang bahagi ng reserba, tinatapos na ang krimen. Sa isang gilid ng dike, may daan pababa sa tubig na ginagamit para sa mga traktora. Minaneho ni Rico ang van papunta sa rampang iyon. Inilagay niya sa neutral ang kambyo at kasama ang kapitan. Tinulak nila ang van. Dahan-dahang gumalaw ang mabigat na sasakyan. Pumasok ito sa tubig. Lumubog ang mga gulong sa harap at sumunod ang likod. Patuloy itong dumulas papunta sa mas malalim na bahagi. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Hindi ito tuluyang lumubog. Huminto ito. Ang bubong ay nanatiling nakalutang sa ibabaw ng tubig. Nakasara ang lahat ng bintana kaya naipon ang hangin sa loob. Nataranta ang kapitan. Kung hahayaan nilang ganoon, siguradong may makakakita nito pagsikat ng araw. Pumasok si Rico sa tubig. Ang tubig na hanggang tuhod lang noong una ay unti-unting lumalim. Hanggang baywang, hanggang dibdib. Nang makarating siya sa driver's side, hanggang balikat na niya ang tubig. Gabi noon at madilim sa ilalim ng tubig. Kinapa niya ang pinto. Mahirap buksan dahil sa pressure ng tubig. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at nabuksan niya ito. Biglang pumasok ang tubig sa loob ng van. Mabilis itong tumagilid. Unang lumubog ang harapan. Inabot ni Rico ang pihitan ng bintana at binuksan ito ng bahagya. Pagkatapos ay isinara niya ng malakas ang pinto. Isa itong kalkuladong galaw. Kung sakaling matagpuan, iisipin ng mga tao na nag-suicide ang mag-asawa. Isang van na bukas ang bintana pero sarado ang pinto ay maaaring ituring na double suicide. Habang mabilis na lumulubog ang van, lumikha ito ng malakas na agos. Nahigop si Rico, nalubog ang kanyang ulo, nagpumiglas siya at sa wakas ay nakaahon. Humihingal siyang lumangoy pabalik sa pampang. Pag-ahon ni Rico, basang-basa siya. Malamig ang hangin ng Oktubre. Nanginginig siya sa ginaw. Kumuha ang kapitan ng kumot mula sa kanyang pickup. Hinubad ni Rico ang basang damit at nagbalot ng kumot. Sandali nilang tiningnan ang ibabaw ng tubig. Wala nang bakas ng van. Nawala na ito sa lalim na 12 metro. Bumalik sila sa baryo. Bandang 2:00 ng madaling araw, nang makarating sila, tahimik pa rin ang baryo. Tila walang nakapansin sa kanilang pag-alis at pagbabalik. Ngunit may nakakita. Isang kapitbahay ng kapitan. Nagising siya para umihi at lumabas sa bakuran. Nakita niya ang pagdating ng pick-up ng kapitan. 2:00 na ng madaling araw kaya nagtaka siya. Pero mas nakapagtataka ang itsura ni Rico. Pagbaba nito ng sasakyan, basa ang buhok at damit. Saan kaya naligo ito ng ganitong oras? Naisip niya, ngunit hindi na niya pinansin. Alam niya ang ugali ng kapitan. Mas mabuting huwag makialam. Pumasok na lang siya sa loob ng bahay. Kinabukasan, normal ang lahat sa baryo. Walang nakapansin sa pagkawala ng van. Inakala ng lahat na maaga lang itong umalis papunta sa ibang baryo. Mga dayo lang naman sila. Isang dumadaan na presensya lamang, si Kapitan Lando, ay umaktong parang walang nangyari. Binati niya ang mga kapitbahay at nakipagkwentuhan sa mga magsasaka. Si Rico naman ay hindi lumabas ng bahay buong araw. Sinabi raw ng tiyuhin niya na magpahinga muna siya. Lumipas ang isang araw, walang nakakaalam na nawawala ang mag-asawang Santos. Ang kanilang van ay nasa ilalim ng reserba kasama ang kanilang mga labi. Lumipas ang 2 linggo, hindi na bumalik ang mobile sari-sari. Nagtaka ang mga residente, ngunit hindi nila ito masyadong inisip. Baka nagsara na o baka sa iba na sila nagtinda. Ganoon lang ang interes nila sa mga dayo. Nakahinga ng maluwag si Kapitan Lando. Akala niya, ilang araw pa at tuluyan nang makakalimutan ng lahat. Isang pares ng mga naglalako ang nawala. Sino naman ang maghahanap? Dahil kasamang nawala ang van, iisipin ng lahat na kusa silang umalis. Tama ang kanyang hinala. Sa loob ng ilang panahon. Ngunit sa Bulacan, iba ang nangyayari. Na-file ang missing person report noong Oktubre 29. Ang alam lang ni Marco ay nasa gitnang Luzon ang kanyang mga magulang.
Nahirapan din ang mga pulis, hindi nila alam kung saan magsisimula. Nagpadala sila ng abiso sa mga istasyon ng pulis sa buong rehiyon. Ngunit walang tugon. Noong 1998, kasagsagan ng krisis pinansyal. Maraming nawalan ng trabaho, mga pamilyang nasira, at mga taong nagtatago dahil sa utang. Isang mag-asawang nawala kasama ang kanilang sasakyan. Para sa pulisya, isa lang ito sa maraming kaso ng pagtakas sa utang. Sinabi ng pulis kay Marco, kung kasama ang van na nawala, malamang kusa silang umalis. Maraming nagkakautang ngayon na nagtatago. Maghintay ka na lang muna. Hindi makapaniwala si Marco. Hindi ganoon ang kanyang mga magulang. 20 taon silang naging tapat sa kanilang negosyo. Imposibleng umalis sila nang hindi nagpapaalam sa kanilang mga anak. Nagpasya si Marco, kasama ang kapatid niyang si Ana, na sila na mismo ang maghahanap. Agad umuwi si Ana mula sa Maynila. Sinimulan nilang hanapin ang mga baryong pinupuntahan ng kanilang mga magulang. Hindi ito madali. Walang listahan ng mga lugar na kanilang dinadaanan. Gamit ang mapa, isa-isa nilang minarkahan at pinuntahan ang mga baryo tuwing weekend. Nakita niyo po ba ang isang mobile sari-sari? Isang mag-asawang taga Bulacan po. May mga nakakakilala sa kanila. Ngunit walang nakakaalam kung kailan huling nakita o kung saan sila nagpunta. Unti-unting lumiliit ang kanilang sakop. May mga nagsabing huli silang nakita sa mga baryo sa Nueva Ecija. Noong kalagitnaan ng Nobyembre, nakarating ang magkapatid sa baryong iyon. Isang maliit na pamayanan na may 30 pamilya. Nang magtanong sila, sinabi ng mga residente na kilala nila ang mag-asawa. Dumadalaw daw tuwing ikalawang linggo, ngunit pagkatapos dumating noong kalagitnaan ng Oktubre, hindi na sila bumalik. Tumugma ito sa huling kontak nila sa mga magulang. Sabi ng mga residente, maaga raw sigurong umalis kaya hindi na nila nakita. Walang anumang kakaiba. Isang matanda ang nagsabi. Masyado kasing mahigpit maningil. Yung mag-asawa, baka may nakaaway sa ibang lugar kaya umalis na lang. Pinuntahan ng magkapatid ang kapitan ng baryo. Kalmado siyang sumagot. Oo, dumating sila noong kalagitnaan ng Oktubre. Nagtinda sila maghapon. Tapos umalis kinabukasan. Hindi ko nakita ang pag-alis nila, pero paggising ko, wala na, yung van. Sinabi rin niyang nagkaroon ng kaunting pagtatalo tungkol sa utang noong gabi. Pero iyon lang daw, maging ang pamangkin na si Rico ay ganoon din ang sinabi. Pareho ang salaysay ng magtiyuhin. Nagtanong pa ang magkapatid sa ibang residente, ngunit pare-pareho lang ang sagot. Walang nakapansin ng kahit anong kakaiba. Dumaan din sila sa istasyon ng pulis sa Nueva Ecija. Ngunit naging malamig ang pagtanggap sa kanila. Dahil lang huli silang nakita dito, hindi ibig sabihin may krimen na. Baka nagpunta lang sa ibang lugar. Ayaw nilang tumulong. Umuwi ang magkapatid na bigo. Tuwing weekend, patuloy silang naglibot. Ilang beses din silang bumalik sa baryong iyon. Nagbabaka sakaling may maalala ang mga tao. Ngunit naiinis na ang mga residente. Bakit ba kayo pabalik-balik? Mga dayo lang sila. Paano namin malalaman? Para sa kanila, ang mag-asawang Santos ay mga estranghero lamang. Pagdating ng Disyembre, 2 buwan na ang lumipas. Itinuring na ng pulisya ang kaso bilang cold case. Walang ebidensya ng krimen, walang saksi. Naitala ito bilang paglayas. Galit si Marco, ngunit wala siyang magawa. Lumipas ang 1998. Sa ilalim ng reserba, sa lalim na 12 metro, nanatiling nakalubog ang mag-asawa sa malamig na tubig. Walang sinumang nakakaalam. Sa mga sumunod na taon, hindi tumigil ang magkapatid. Nagpagawa sila ng mga flyers at idinikit sa iba't ibang lugar. May mga tumatawag, ngunit laging maling impormasyon. Noong 2000, humiling si Marco ng reinvestigation, ngunit tinanggihan ito. Samantala, sa baryo sa Nueva Ecija, normal ang takbo ng buhay. Si Kapitan Lando ay nanatiling kapitan. Si Rico naman, pagkatapos ng insidente, biglang umalis papuntang Maynila at 3 buwan hindi nagpakita. Bumalik siya noong 1999 at nagpatuloy sa pagsasaka. Walang nagtanong kung bakit. Ang kwento ng mag-asawang Santos ay tuluyan ng nalimot. Pati ang 3 estudyanteng uminom sa reserba ay nagpatuloy sa kanilang buhay. Si Paulo ay nagtrabaho sa Maynila. Si Miguel ay nanatili sa baryo. Si Chris ay nanirahan sa ibang probinsya. Ang gabing iyon ay nabaon na sa limot. Noong 2000 nag-asawa si Marco. Si Ana ay naging abala rin sa trabaho. Nabawasan ang kanilang paghahanap. Ngunit hindi sila tuluyang sumuko.
Hanggang sa dumating ang tag-araw ng 2004. Isang matinding tagtuyot ang tumama sa rehiyon. Ang lebel ng tubig sa mga reserba ay bumaba ng husto. Isang araw, isang mangingisda ang napadpad sa reserba at nakita ang bubong ng isang van. Ipinagbigay alam niya ito sa pulisya. Nang dumating ang mga pulis, ipinadala nila ang isang diver. Umahon ito na may seryosong mukha. May mga buto sa loob. Dinala ang isang crane at dahan-dahang hinila paahon ang van. Isang kalawanging L300. Sa loob, 2 kalansay. Nang suriin ang plaka, natuklasang ito ang sasakyan ni Jose Pepe Santos. Tinawagan ng pulisya ang pamilya. Hindi makapagsalita si Marco. Ang mga magulang na 6 na taon niyang pinaniwala ang buhay pa ay nasa ilalim pala ng reserba. Nag-iyakan ang magkapatid habang papunta sa Nueva Ecija. Kumalat ang balita sa baryo. Si Miguel, na nag-aani malapit sa reserba, ay nakita ang mga pulis. Nang malaman niyang may van na hinila mula sa tubig at may mga kalansay sa loob, bigla siyang kinabahan. Naalala niya ang gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Ang 2 sasakyan, ang malakas na tunog ng tubig, at ang pick-up ni Kapitan Lando, na mag-isang umalis. Hindi kaya, tinawagan niya si Paulo sa Maynila. Paulo, may hinilang van sa reserba. May mga kalansay daw sa loob. Hindi kaya. Yung nakita natin noon, nanlamig din si Paulo. Ang alaala na matagal na niyang kinalimutan ay biglang luminaw. Nagsimula na ang investigasyon. Hindi ito simpleng aksidente. Ang kaso ay inilipat sa provincial headquarters at hinawakan ni Detective Reyes. Ang dating missing person case ay isa na ngayong murder case. Kinumpirma ng magkapatid ang mga labi ng kanilang mga magulang. Sinabi ni Marco sa detective ang tungkol sa huling lugar na pinuntahan nila, ang baryong iyon. Nagsimula ang malawakang pagtatanong sa baryo. Iba na ngayon. Dahil isa na itong murder case, seryoso na ang mga pulis. Kinabahan ang mga residente, pati si Kapitan Lando, na 68 anyos na, ay hindi mapakali. Maging si Rico, na may asawa at anak na, ay nabalisa. Sa investigasyon, nagsimulang magsalita ang mga tao. Isang matanda ang nagpatotoo tungkol sa usapan ng ayuda. Isa naman ang nakakita sa pagtatalo ni Mang Pepe at ng kapitan. Naging susi ang mga ito hanggang sa tinawag ng pulisya si Miguel. Sa simula ay nag-atubili siya, ngunit sa huli ay ikinuwento niya ang nakita ng kaibigan niyang si Paolo. Ipinatawag si Paolo mula sa Maynila. Sa istasyon ng pulis, ikinuwento niya ang lahat. Ang 2 sasakyan, ang tunog ng tubig, at ang pickup na may sulat na De La Cruz Farms. Tinanong siya kung bakit hindi siya nag-report noon. Yumuko si Paolo, "Lasing po kami noon at hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin. Akala ko po may ginagawa lang si Kapitan na may kinalaman sa bukid." Ito na ang malaking ebidensya. Ang testimonya ng saksi. Ipinakita ng detective kay Marco ang kwaderno ng utang. Ang huling tala, Oktubre 7-10, singilin si Kapitan Lando. Nagtanong ulit ang mga pulis sa baryo. Nakatuon na ngayon sa kapitan at kay Rico. Isang kapitbahay ang nakaalala. Noong gabing yon, mga 2:00 ng madaling araw, nakita kong dumating ang pick-up ni Kapitan. Pagbaba ni Rico, basang-basa siya. Isa naman ang nakakita sa kapitan na nililinis ang kanyang pick-up kinaumagahan na hindi naman daw nito madalas gawin. Ang biglaang pag-alis ni Rico papuntang Maynila ay lumabas din. Nakuha ng detective ang isang search warrant. Sa bahay ng kapitan, natagpuan nila ang 2 set ng ledger para sa pondo ng barangay. Isang peke para sa munisipyo. At isang totoo. Nagpapatunay ito sa IE 200,000 na nawawala. Nabuo na ang kwento. Dinala nila ang magtiyuhin sa istasyon ng pulis. Sa simula, pareho silang tumanggi. Ngunit pinaghiwalay sila ng detective. Unang kinausap si Rico. Inilatag sa harap niya ang lahat ng ebidensya. Ang testimonya ni Paulo ng kapitbahay, ang kwaderno ng utang, at ang mga ledger. Lahat ng ebidensya tumuturo sa inyo, sabi ng detective. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, ikaw ang sasalo ng lahat. Itatanggi ka ng tiyuhin mo. Matagal na natahimik si Rico. Sa huli, nagsalita siya. Inutusan lang po ako ng tiyuhin ko, nanginginig niyang sabi. Ginawa ko lang po ang pinapagawa niya. 6 na taon po akong hindi nakatulog ng mahimbing. Ikinuwento niya ang lahat. Ginamit ng detective ang testimonya ni Rico para kumprontahin ang kapitan. Sa simula, itinanggi pa rin niya at sinisi si Rico. Ngunit sa harap ng matibay na ebidensya, bumigay din siya. Nang binanggit niya ang tungkol sa ayuda,
Naisip kong, hindi ko siya pwedeng hayaang mabuhay. Pwede niya akong i-blackmail kahit kailan. Noong 2005, ginanap ang paglilitis. Humingi ang prosekusyon ng habambuhay na pagkabilanggo para kay Rolando de la Cruz at reclusion perpetua para kay Rico. Sa huli, hinatulan si Kapitan Lando ng habambuhay na pagkabilanggo at si Rico ay sinentensyahan ng 20 taon. Sa korte, umiyak ang magkapatid na Marco at Ana. Pagkatapos ng 6 na taon, nakuha na nila ang hustisya. Ngunit ang kanilang mga magulang ay hindi na maibabalik. Sina Jose at Lina Santos, 20 taon na, tapat na naghanap buhay dahil sa utang na 838,000 at sa isang madilim na lihim brutal na pinaslang sila. 6 na taon silang nanatili sa ilalim ng reserba. Isang matinding tagtuyot ang naglabas sa kanila sa liwanag. Sa loob ng 6 na taon, tahimik ang baryo. Walang naghinala. Dayo lang sila. Hindi namin nakita ang pag-alis nila. Hindi magagawa ni Kapitan yan. Kahit ang mga nakakita ng mga kahina-hinalang bagay ay nanahimik. Dahil ang kapitan ang pinakamakapangyarihan sa baryo. Ang kasong ito ay nag-iiwan ng isang tanong. Dahil ba sila ay mga dayo, hindi natin sila pinansin? Dahil ba may posisyon ang isang tao, hindi na natin siya pinagdudahan? Minsan, ang isang maliit na pagdududa o isang matapang na salita ay maaaring makapagligtas ng buhay. Ang katotohanan ay minsan lumalabas sa hindi inaasahang paraan. Ang reserbang 6 na taong hindi pinansin ay ibinunyag ng tagtuyot. Kung hindi, ang kanilang pagkamatay ay mananatiling isang misteryo. Sana, kung mayroon tayong makitang kahina-hinala sa ating paligid, bigyan natin ito ng pansin. Ang kaunting pansin na iyon ay maaaring maging simula ng paglabas ng katotohanan. Ito ang alamin ang nakaraan. Maraming salamat sa panonood.